ating Pangulong Marcos at 'pag nangyari 'yan 'no, halimbawa ginanon siya, alam natin kung sino ang puputukan, alam natin kung sino ang gumawa. So, nag-iisip daw mga kaibigan ng isang magandang plano para kapag ginanon ang pangulo ay hindi mapagbibintangan si Jackie. So, sabi ng aking puting loro, ganyan ganyan na daw ang iniisip ng mga kaibigan. Ano ang kanilang gagawin, yung kanilang plano, na kapag ginanon daw ang pangulo ay hindi daw mapagbibintangan si Jackie. Yan po ang ni-relay niya sa akin mga kaibigan 'no. So, itong puting loro ko very ano 'to guys, very ano, reliable source 'to. Sabi ko nga sa inyo nandun siya sa loob, at magtu 2 years na siya mga kaibigan na nagsasabi sa akin ng mga puwedeng mangyari, ng mga pinaplano at nangyayari nga. So dito mga kaibigan, eto daw ngayon ang pinag-iisipan, pinagpaplanuhan mabuti ng kabilang kubul. Kung paano daw nila igaganon ang pangulo na hindi pagbibintangan si Jackie. Kita mo guys 'no, evil, napaka-evil. So bakit nila gustong gawin ito sa ating pangulo? Kasi nga guys eto kita mo naman 'di ba, impeachment ni VP Sara Duterte, hindi na mapigilan guys 'no. So sa 25 na po 'yan yung preliminary mga kaibigan 'no na hearing, sa plenary po 'yan, sa Congress. Sa 25 'yan, 10:00 ng umaga. So hindi na po mapigilan mga kaibigan. So ngayon, panic na talaga, nagpa-panic mode na talaga itong si Chucky. Kasi mga kaibigan, eto 'di ba, narinig niyo siguro mga kaibigan na etong si Attorney Chel Jokno ay, um, gusto niya mga kaibigan 'no na yung mga dokumento ay ipasubpina, dalhin 'no, yung mga dokumento katulad ng sa SALN, katulad sa kanyang bank accounts, bank records, dalhin ito 'no, sa Kongreso para, maging ebidensya. Kasi mga kaibigan may mga aligasyon, na si Vice President Sara Duterte ay tumatanggap ng pera sa drug lords, sa POGO. So may mga gano'ng aligasyon at matagal na po 'yan na pinapasabog ni dating Senator Antonio Trillanes. So mga kaibigan, sa along the investigation last year, sinabi na rin 'yan ni dating Senator Trillanes na yung sa AMLAC mismo mga kaibigan, yung sa AMLAC mismo na, tinanggal pa nga ni dating Pangulong Duterte kasi nga inimbestigahan at nakita mga kaibigan na totoo nga na meron silang joint accounts. Pagkatapos later on magugulat ka kasi yung AMLAC nag-deny. Oh, dun ka ngayon magtataka, Kasi yung tinanggal, ah, nakapag-ano siya, nakapag-investigate siya at nakita niya na totoo yung sinasabi ni Senator Trillanes. Pero yung mga tao doon na nasa loob ng AMLAC nag-deny. Bakit? Malamang tinakot, malamang pinagsabihan din 'yan, malamang sinabihan din na, "O sige, kapag kayo nag-agree dito, kapag kayo ay, nagsabi ng katotohanan, gano'n din kayo." 'Di ba? So, malamang mga kaibigan 'no, merong, pagmamaniobra. Kaya eto mga kaibigan 'no, itong mangyayari na pagsusumpilan ng mga dokumento, guys, hindi ito kakayanin ni Vice President Sara Duterte. Kasi mga kaibigan, lalabas dito ang katotohanan na talagang totoo pala ang sinasabi ni Trillanes. Matagal ng sinasabi ni Trillanes 'to guys.
Hinamon niya si Sara, hinamon niya si dating Pangulong Duterte magpirma ng waiver. Naalala niyo pa nga yung ano, yung hearing sa Quadcom, ang tapang-tapang pa ang tapang-tapang ni Digong sabi ni Digong papayag daw siya pero sasampalin daw niya si ano, si Trillanes. Eh, akala niya siguro matatakot si Trillanes, anong sabi ni Trillanes, payag daw siya. O sige sampalin siya basta magpirma lang ng waiver si Digong. Anong ginawa ni Digong? Nagalit, 'di ba? Oh, at gustong hablutin yung ano, yung microphone para ipalo dito kay Trillanes, 'di ba? Galit na galit siya. Nagbago yung kanyang aura. Kitang-kita natin guys na kapag binabanggit ang patungkol sa kanilang bank accounts na sinasabi ni Trillanes na dinedeposituhan daw ng drug lord, nagbabago ang aura ni Digong at nagiging seryoso si Digong at galit na galit, oh, 'di ba? So, kitang-kita natin doon pa lang mga kaibigan, kitang-kita natin na meron talaga siyang tinatago. Kaya dito mga kaibigan, hindi kakayanin ni Sara Duterte na hahayaan niya 'no, hindi niya kayang hayaan na iposobina itong mga ebidensya laban sa kanya. So, malamang mga kaibigan, gagamitin, i-exhaust lahat ni Sara Duterte ang kanyang kapangyarihan, yung kanyang impluwensiya, yung kanyang mga galamay, i-exhaust niya lahat 'yan para pigilan ang pagsusubpina ng mga dokumento na 'yan. Baka nga ngayon mga kaibigan meron ng kinakausap 'yan, eh. Baka nga ngayon mga kaibigan may tina-try na 'yan na i-bribe at meron na 'yang tina-try at sinusubukan na, kausapin para tulungan siya, para hindi maisumpina itong mga ebidensya. Guys, puwedeng mangyari 'yan, 'di ba? Ang lakas yata ng impluwensiya ng ganito, oh. Malakas ang impluwensiya ng ganito, guys, oh, 'di ba? Oh, so ito guys 'no, hindi kakayanin 'yan ni Sara Duterte kapag kapag talagang naisumpina ang mga 'yan, yang mga dokumento na 'yan, hindi niya 'yan kakayanin kasi lalabas mga kaibigan, lalabas ang buong katotohanan. So, mabalik tayo dito sa aking puting loro 'no, ang sabi ng puting loro na 'to, nagpa-plan daw ng maigi, ng mabuti itong kabilang kubul. Anong gagawin nila? Paano nila, gagawin yung plano para kapag ginanon daw si PBBM ay hindi maisisisi kay Vice President Sara Duterte. Yan po, yan po ang sinabi ng aking puting loro na matagal na po 'no, matagal na po na nagpapanggap. Nandun pa rin siya sa side nitong mga Green Crocs. Pero yung damdamin at puso niya wala na po doon. Kumbaga nagpapanggap na lang po siya for spying, nag-i-spy na lang po siya, mga kaibigan 'no, 'yan. The effect of money on the NUP's movement is obvious. Ay, oo nga po. Korek ka diyan, Addictus Rex. And Solo, EU5254. Yan, live. Yan. And Carmelita Torrejos, he will do anything and everything to get into office because he says he should be the president because she has more votes than the president. The obsession to be president is intense. Oo nga, grabe ang obsession niya. Gusto niya talaga maging presidente kahit kaya gagawin niya ang lahat ng paraan. Kahit na gumawa siya ng masama, basta maging presidente siya ng Pilipinas. No? Grabe, ganun ka-obsess. So, ayun na nga mga kaibigan, no? Kaya eto mga guys, no? Hindi po natin masisisi, no, kung bakit po yung mga PSG, mga kaibigan, ay grabe po ano, yung kanilang pagpo-protect sa ating pangulo.
Pero ang pangulo po natin guys, ayaw po niya, na masyado siyang yung masyado siyang ginaganon ng PSG, ayaw niya yun guys 'no. Ako nakakasama po kami sa mga event ng pangulo guys 'no, nakakasama kami katulad ng 'pag meron siyang, halimbawa, dadalawin na yung pinagawa niyang ano, yung patubig 'no, sa iba-ibang event nakakasama po ako. At nakita ko po guys 'no, yung siyempre yung PSG nakaganyan talaga yan, tapos meron silang mga ano sa tenga 'no, na kumbaga yang ano na yan, yang parang radyo nila mga kaibigan 'no, yung headset na yan mga kaibigan, lahat sila nag-uusap sila kahit na malalayo yung iba. Tapos pansin ko sa kanila, mga guys 'no, 'pag merong kaunting kumilos sa ano, sa diyan sa ano, sa mga tao may kaunting kumilos, alerto sila guys, alert sila kaagad 'no. Talagang binabantayan nila ng husto ang pangulo. Tapos gumaganon talaga sila, talagang hinahawi yung mga tao. Minsan yung pangulo gumaganon, 'no? Yung ini-stop niya yung PSG kasi gusto niya na makalapit yung mga tao. Gano'n po si PBBM. Gusto po niya yung nakakalapit yung mga tao. Ayaw po ni PBBM na masyado siyang guarded, na masyado siyang binabantayan. Ayaw po ng pangulo. Kaso ang problema naman mga kaibigan, security. Yung kanyang security mga kaibigan. Kasi alam naman natin 'di ba na may mga nagtatangka nga sa buhay niya. Kaya kailangan din talaga na, talagang i-secure siya ng husto. Pero minsan talagang ang pangulo mismo gumaganon, pinipigilan niya yung mga PSG. Ayaw niya na masyado siyang, parang masyado siyang gina-guard, masyado siyang, iniingatan 'no. Ayaw po ng pangulo natin kasi gusto niya yung lumalapit talaga siya sa tao at yung mga tao lumalapit talaga sa kanya 'no. So, ano pong ibig ko sabihin dito 'no, guys? So, eto po mga kaibigan, medyo nahihirapan silang ano, mag-isip, ng paraan, kasi siyempre matatalino na ang tao ngayon 'no, lalo na mga Marcos supporters, Marcos loyalists 'no. Matatalino na ang tao ngayon mga kaibigan. Kahit anong gawin nila diyan na halimbawa, igaganon nila ang pangulo, gagawa sila ng paraan na iganon tapos, ah maggagawa sila ng scene na para iba yung ano, ibang tao ang pagbubuntunan. Pero kahit gano'n mga kaibigan, pa rin talaga 'yan. Pa rin kung sino ang nag-utos. Kaya medyo nahihirapan sila ngayon mga kaibigan kung paano nila isasagawa ang kanilang plano na iganon ang pangulo na hindi mapagbibintangan itong si Chucky. 'No? Nahihirapan sila ngayon. So, bakit nila kailangang iganon ang pangulo? Maraming maraming dahilan. Una, yung impeachment, kailangan matigil. Kailangan matigil 'yan. Pangalawa, hoping sila na kapag natanggal ang pangulo mapapauwi nila si dating Pangulong Duterte. Pangatlo, kapag natanggal ang pangulo, yung imbestigasyon sa flood control na nagdidiin sa kanilang mga kaalyado, ay mawawala na 'yan, i-stop 'yan. At yung mga kaalyado nila, happy-happy 'yan. Pang-apat, mga kaibigan, siyempre yung kanilang mga kaibigan, mga close friends na nakakulong ngayon, katulad na lang ni Kibuloy, laya na 'yan. Tibes, laya na 'yan guys. At yung mga kaso, wala na, whitewash na 'yan. Mawa-whitewash 'yan kasi alam naman natin 'di ba ang mga Duterte, kinokontrol nila ang lahat. Tingnan mo yung ano, yung nung presidente si dating Pangulong Duterte, 'di ba kinokontrol niya ang lahat? Kinontrol niya ang Senado, kinontrol niya ang Kongreso, kinontrol niya ang Ombudsman, kinontrol niya pati DOJ, kinontrol niya pati ang Korte Suprema, kinontrol niya lahat. Oh, 'di ba?
Ganyan po ang mangyayari mga kaibigan, dictatorship 'yan. Dictatorship na 'yan mga guys 'no, na kinokontrol ang lahat. Kita mo sa panahon ni dating Pangulong Duterte, pinasara ang ABS-CBN, pinakulong si Maria Ressa, pinatahimik si Maria Ressa, pinatahimik yung mga journalist na ngumangawa against Duterte, nagpakulong ng mga journalist. Ganyan po yung ginawa sa panahon ni dating Pangulo. Pinakulong si Leila de Lima na number one na talagang umuusig 'no, dito sa ginagawa ni Duterte ng mga war on drugs. At ginawa pa 'no ni Duterte, ginawa niya ang lahat ng kanyang paraan, lahat ng kanyang makakaya para bawiin yung binigay ni Pinoy na kalayaan dito kay dating Senator Trillanes. Mabuti na lang mga kaibigan si Trillanes na na-secure niya ang lahat ng ebidensya. 'Di ba ang daming kini-question pati yung mga legalities, "Ay hindi ka naman nag-file ng ganito." Oh, may pinakita si Trillanes, 'di ba? So mga kaibigan, hindi siya nagtagumpay pagdating kay Trillanes. Eh, kasi talino ba naman ni ang talino ba naman ni Senator Trillanes guys. Alam niyo ba na cum laude pala 'yan sa PMA? Hindi pala 'yan basta-basta. Cum laude 'yan guys. Matalino talaga 'yan. Kaya 'yan 'no, hindi siya nagtagumpay na bawiin 'no, yung ibinigay ni Pinoy na kalayaan ni dating Senator Trillanes. Pero halos lahat mga kaibigan na talagang na-oppress niya. Leni Robredo, eh, grabe si Leni Robredo mabuti na lang mabait. Grabe mga kaibigan, napanood niyo nga yung nag-viral, 'di ba? Grabe kung mura-murahin niya si Leni Robredo. At grabe ginagawa niya mga kaibigan ng ano, ng issue ha, sa patungkol sa isang congressman. At grabe mga kaibigan, kung i-down niya si Leni Robredo at sabihan ng minumura niya guys si Leni Robredo. Yung ginawa ni Rodrigo Duterte kay Leni Robredo, naku, mabuti na lang at si PBBM, never niya na minura si Sara. Never niya na pinagsalitaan si Sara Duterte. Never niya na ginawan ng masama si Sara Duterte. Baliktad ngayon guys, kasi si Sara Duterte ang nagmumura sa pangulo. Baliktad ngayon, si Sara Duterte ang ang naninira sa pangulo. Si Sara Duterte ang batikos ng batikos sa pangulo. Samantalang sa panahon ni Duterte, ni Rodrigo, siya yung mura ng mura kay Leni, batikos ng batikos kay Leni, kung ano-ano mga akusasyon sinasabi kay Leni. Ngayon pasalamat si Sara kasi mabait ang ating pangulo. Pero dahil sa kabaitan ng ating pangulo, inabuso niya. Siya naman ang gumagawa ng masama kay PBBM. Pinagmumura niya, ginagawa niya ng mga fake news at kung ano-ano mga pinagbibintang niya sa ating pangulo, 'di ba? 'Yan ang totoo mga kaibigan 'no. Kaya eto, kailangan nilang alisin 'no sa kanilang landas si PBBM. And take note mga kaibigan, ah, etong mga DDS na 'to, hindi talaga sila makapaghintay. Nagpo-post sila ng mga fake news na meron pa ngang isa, sinend sa akin, isang DDS, hindi ko pinansin 'no, na si PBBM nasa loob ng coffin 'no, nasa loob ng kabaong. Tapos meron pang isa, si PBBM daw ay, inooperahan at nasa emergency room. Gumagawa sila ng mga memes guys, gumagawa sila ng mga picture na talagang grabe talaga yung panlalait nila sa ating pangulo. Pambababoy sa ating pangulo. Very ironic ano kasi meron kaming kasama si Balita at Kaalaman, 'di ba kilala niyo naman si Balita at Kaalaman. Nung ano guys, nung anniversary, March 11 anniversary ni Duterte sa Dahig, gumawa siya ng video at saka nag-post siya ng picture na nilagyan niya dito si Duterte ng french fries, nilagyan na dito ng french fries.
Tapos may sinabi siya na, wish daw niya na, hindi na makauwi na ganyan, etcetera, etcetera. Alam mo, galit na galit ang mga DDS dun. Galit na galit ang mga DDS kasi binababoy daw si Duterte. Tingnan niyo yan mga kaibigan, mga kaibigan, si PBBM binababoy nila. Nag-react ba tayo ng gano'n sobra-sobra? 'Di ba hindi? Hinahayaan lang natin sila. O 'pag nakita natin na grabe naman 'to, pindot, puwedeng i-report. Pero para mag-react tayo ng gano'n na sobra-sobra, hindi natin ginagawa 'yun as Marcos loyalists and Marcos supporters. Hinahayaan lang natin sila. Kasi alam natin, na kahit naman anong gawin natin, hindi naman magbabago yung ugali nila, talagang residente sila ng impyerno at hindi mo talaga sila puwedeng, ah, pagbawalan sa kanilang ginagawa kasi sila yun, 'yun sila, gano'n sila kasama. So, 'pag ginagawa nila kay PBBM, sige gawin niyo. Ako nga vlogger. Vlogger lang ako, vlogger lang, hindi naman ako presidente ng Pilipinas. Pero yung ginagawang meme sa akin ng mga DDS, ginawan ako ng meme guys. O gi Nilagyan ng mga itim yung ngipin ko dito, pagkatapos nilagyan ako ng gano'n na ako daw ay witch. Pagkatapos meron pang isa, inilagay ako sa loob ng kabaong din, loob ng kabaong. Meron pang isa na duster 'no, naka-duster yung yung babae pagkatapos ipinatong yung mukha ko na nasa street 'no, parang parang ano